sinabi po ni Jesus Christ, I am the Lord and worship me. Wala po tayong mababasa. Pag meron kang mabasa, bigyan kitang 500. Inshallah. Kaya po mga kapatid, ako po ay nagtaka pa mga kapatid. Hanggang nabasa ko ang Biblia, ang buong Biblia, ako po ay napansin na sinabi ni Jesus Christ sa John 14, kung hindi ako yayaon, hindi siya darating. Sino ba yung darating mga kapatid? Siya po ay hindi sa magsasalita mula sa kanya, kundi po mula po sa kanyang narinig. Kung ano po ang narinig ng taong yun po, kung ano pong narinig, yun po ang kanyang sasabihin. Hindi po siya nagsasalita kung hindi wahe o revelation na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung tanungin si Propeta Muhammad po ay illiterate po siya, hindi po siya marunong magbasa, hindi po siya marunong magsulat. Ngunit sa kanya po ipinagkaloob ang revelation. Ang last revelation, dapat din po tayong maniwala sa mga revelation o books na pinanaog at pinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung si Moises, si Musa alayhi salam ay binigyan po ng kasulatan na tinatawag na Taurat o Torah. The book of Torah, nandun po ang 10 utos, the 10 commandments. Yun po ang pinababa kay Moises, ang Torah. At saka si Abraham ay binigyan din po ng kasulatan na tinatawag po na Kalatas ng Suhu. At si David alayhi salam, ay binigyan ng kasulatan na Salmo or Kawikaan, ganyan. Yan po ay tinatawag na Jabur. Tapos si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinadalhan po ng revelation na pinangalanan pong The Book of Quran. Na ibig sabihin, babasahin. The Book of Quran. At si Jesus Christ alayhi salam, si Isa, ay pinadalhan din ng kasulatan na tinatawag pong Injil or Ebanghelyo. Magtatanong po sa inyo kapatid, magtatanong po ako, ano po ba meron po bang pinababa ang Panginoon na ang pangalan ay Holy Bible? Meron bang books na pinanaog na Holy Bible on the history? Kung ating sasaliksikin ng history, wala pong pinanaog ang Allah na pangalan po ay Holy Bible. Yan po ang Holy Bible ay ginawa lamang po ng mga scholar na mga pari sapagkat yun ay naging nabuo daw. Kung tutusin natin mga kapatid, hindi po ang nandyan lang po na is Ebanghelyo. Injil sa Arabic o Ebanghelyo. Yun po ang mga sulat po doon. Ang nagtataka po ako, yung sulat po, hindi po galing kay Jesus. Ang maraming sulat doon, ang sulat na marami doon ay galing kay Pablo. Si Pablo ay hindi siya nagpasingabot ni Jesus Christ. Hindi sila namatay ni Jesus Christ na that time na yun. Kaya po, na ang maraming nakasulat doon kay Pablo. Pero ayon naman dito sa Matthew, according to Matthew, ibig sabihin ayon kay Matthew, ayon kay Lucas, ayon kay Juan, puro ayon. Hindi po talaga as in na ipinababa ng Allah ng kasulatan na yun. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang kasulatan ay hindi galing sa kanya, ay magkakaroon ng maraming pagkakasalungatan. Kaya po ang Bible mga kapatid, nagkaroon po ng salungatan mga kapatid, may pagkasalungatan. Halimbawa na lang po, yung sa Matthew 27 versikulo 5, si Judas po ay nagbigti. Nagbigti po siya doon sa Matthew 27 versikulo 5. At saka sa Gawa 1:18, si Judas ay nagpatiurik. Nagdive tapos sumambulat yung tiyan. Nakapagtataka, ibig sabihin, contradict agad sila. Kaya ako po nagbalik Islam. Kaya nang ako na bago nagbalik Islam, pinag-aralan ko po ang tinatawag nilang Quran. Kasi sabi ko sa sarili ko, hahanapan ko to ng isang mali lang ng Quran. Lagot to sa akin mga Muslim na to. Malagot to sa akin mga Muslim na to, sabi ko sa sarili ko. Nang sinaliksik ko ang Quran, sabi ko, bigyan mo ako ng Quran sa translation. Sinaliksik ko ang Quran hanggang saliksikin ko ng ating malaman ang aking palang pananampalataya ang tadtad ng kamalian mga kapatid. Nang nabasa ko ang Quran po ay very scientific mga kapatid. Dapat sinabi ng Allah sa banal na Quran na wala ila tabuntuna wa ila antum muslimun. Sinabi ng Allah na huwag kayong mamatay
ay malibang hindi mga Muslim na tumatalima sa Allah. Sapagkat yun po ako'y nahikayat na ako po'y magbalik Islam. At napansin ko po sa Quran ay very scientific po ang Quran. Napakarami pong mga bagay na hindi pa po natin nalalaman. Kasi kami mga Muslim ay naniniwala po kami sa tinatawag na destiny. Ano ba yung destiny? Yung nakatakda sa iyo. Kung nakatakda sa iyo sa mga nagbebenta dito na wala po tayong kita, yan po yung nakatakda ng Allah. Tanggapin po natin. Kung bukas naman, insyaAllah, baka lumaki yung kita mo. Alhamdulillah, yan po ay nakatakda. Kung ano man pong bagay na nangyari sa inyo, sa buhay ninyo, mga pagsubok na yan, yan po ay nakakadar, ay nakatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naniniwala din po kami na mga Muslim, naniniwala din kami sa araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom, tayong lahat ay haharap sa Allah. Tayong lahat ay magsusulit sa Kanya. Walang exempted sa atin. Lahat po tayo ay susulitin ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon po sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya kung ang lahat ng tao ay maligtas, di sana hindi na lang ginawa ng Allah yung impyerno. Bakit ginawa ang impyerno? Kasi alam ng Allah na marami ang taong susuway sa Kanya, maraming taong lalabag sa Kanya, kasi marami ang lalabag sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala, habang yung anghel, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang umakyat siya sa sinabi ng prophet magkamali na kulang po ang makakapasok sa kulang ang makakapasok sa paraiso. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Bakit po kulang ang makakapasok sa paraiso ng Allah? Kasi ang nanganandun sa paraiso mga kapatid, yun po ang pinakaayaw na ayaw po natin. Ayaw nating magsala, ayaw nating magbigay ng sadaka, ayaw nating pumunta sa muski, kasi tinatamad tayo, magsabong na lang ako. Maganda magsain. Yan po ang nandun sa paraiso, kaya kunti lang po makakapasok ng paraiso. Sapagkat yung ayaw natin ay nandun sa paraiso ng Allah. At saka, ang yung pinakagugusto naman natin, gusto po natin gawin ay nandun sa impyerno ng Allah. Ang gusto po natin, anong gusto natin? Mag-inom, mag-drugs, maglaso ni everything, sana sabong, sana scatter. Mo ba na siya, scatter. Na-scatter mo 3 times, 10 times, mo na siya. Nandun yung pinaka gugusto natin, mga inom, mga chicks, kung na diya, daghan kayo. Kaya, sinabi lang kunti lang makakapasok sa paraiso at maraming makakapasok sa impyerno. Sana gabayan tayo ng Allah na tayo po'y makasukin sa paraiso insyaAllah. Kaya tayo po mga kapatid, dapat po natin at kilalanin po natin ang ating Panginoon kung sino po ating tunay na Diyos. Pag sinabi pong si Hesus Kristo ang iyong Diyos, doon ka po nagkakamali mga kapatid. Kahit magpakita ka po ng verse sa Biblia na siya ay Diyos, wala po tayong mababasa na sinabi ni Jesus Christ na I am the Lord and worship me. Wala po mga kapatid. Cover to Bible to Bible, binasa ko na po ang buong Biblia. Halos lahat ng religion, napasukan ko na. Hindi ka napasukan yung haribol na hindi kumakain ng yung buhay. Hindi sila kumakain ng buhay, puro gulay lang. Puro rautan ilang kauron. Ako gingnaan na katong mga tauhan nga. Kung sa di mo kaurog na ikinabuhi, kung sa manang tangkong, huwag nyo ng kaladlaw kuhaan, di ba kayo mamatay na, nala po na ikinabuhi. Tingnan, kamali po sila. Sanglit mga kapatid, kilalanon naton ang atong Ginoo, kinsa ang atong Ginoo. Tingnan na, nakasulat po sa Mateo, na sinabi po, amahan namo nakas mga langit. Si Jesus Christ, mintawag siya, amahan namo nakas mga langit, pagdaigon ng imungat. Karon mga kapatid, na ay inklusyon na ay pamutana mga pagdaigo ng imungalan. Unsaon nimo pagdaig sa ngalan sa Ginoo, wa ka kailan niya mga kapatid. Kinsay pangalan sa atong Ginoo. Kinsay pangalan sa amahan namo nakas langit, pagdaigo ng imungalan. O wa ka kailan niya, yun po ay magiging walang halaga. Dapat po natin kilalanin ang ating Panginoon. Kung gusto niyo pong makilala ang ating Panginoon, dito kayo sa Islam. Magtanong kayo sa Islam. Magtanong kayo sa mga Muslim, sapagkat yung mga Muslim, alam na mga Muslim kung ano ang pangalan ng kanilang Panginoon. Ang mga Muslim ay hindi po nagkakagulo
kung sino po ang kanilang, ilan po ang ilang Panginoon. Tanungin mo ang Muslim doon sa Saudi Arabia, ang kanilang Panginoon ay isa, si Allah. Pumunta ka ng Amerika, magtatanong ka po doon, ang kanilang Panginoon ay isa. Magtanong ka dito sa Pilipinas, ang ating relihiyon ay marami. May isa, may dalawa, may tatlo, para ng 3-in-1, para ng kape. Tatlo na ang Panginoon. Kaya po nagkati-hati po mga kapatid dahil po sa aral ng mga aral po nila na tatlong Panginoon, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, yun po ay isa. Paano maging isa nga tatlo na nga eh? Po mga kapatid, dapat po nating pag-isipan mga kapatid na ang lahat po ng mga propeta simula kay Moises hanggang sa huling propeta na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang pinapangaral ay isa lamang po ang Diyos. Sinabi ni Moises, Shama Israel o Adonai Ihad, ang Allah, sinabi o ang kanang Israel, ang Allah ay iisa. At pagdating naman sa Yesu Kristo, nasa Marcos 12:30-31, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong mong kaluluwa. Di ibig sabihin, one commandment. At sinanong naman ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is Allah? Sinabi niya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Na ibig sabihin, ako ang Allah ay nag-iisa. Hindi ako ipinanganak at hindi ako nagkaanak. At ako'y walang pangangailangan, wala siyang katulad. At siya'y ganit at sandigan ng lahat. Ang Allah hindi nangangailangan. Hindi po siya nangailangan, hindi po siya nag-exist. Tayo po ang nangangailangan sa Allah. Ang lahat ng bagay ay nilikha ng Allah sa pamamagitan ng Allah at nilikha po tayo sa pamamagitan upang tayo ay sumamba sa Allah. Ngunit po tayo po ay nagkawatak-watak, hindi po meron pong tamang sumasamba sa Allah, meron pong hindi po tama ang pagsamba sa Allah. Ang tamang pagsamba sa Allah ay katulad po ng pagsamba sa mga propeta. Kung si Jesus Christ ay nanalangin at patira pa, sa Matthew 26, versikulo 39, siya po ay nanalangin at patira pa. Kayo, kailan kayo nanalangin at patira pa? Hindi kayo nanalangin at patira pa. Kasi ako dati din akong born again Christian, yung doon, yung pag-worship sa Allah, celebrate ang mga ibon. Yun, ganun. Mag-jam-jam sila, magsayaw-sayaw sila. Yun po ang hindi po katanggap-tanggap yun na pag-worship sa Allah. Ang pag-worship sa Allah, kung ano po ang ginawa ni Jesus Christ, sa Matthew 26, versikulo 39, siya ay nagpatira pa, yun po ang tunay na pagsamba. Pati si Moises, si Abraham, ganun po ang kanila, ganun po nila manalangin, nagpatira pa. At sinasamba po nila, hindi po si Jesus Christ mga kapatid. Tatalakayin po natin mga kapatid. Meron tayong tinatawag na klase